Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong tungkol kay Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz, mainit na issue ngayong araw. Bakit? Kasi inanunsyo na ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, inanunsyo niya na nag-resign. Nag-resign at tinanggap na ang resignation nitong si Jojo Cadiz. Itong si Yusek Jojo Cadiz ay napaka-kontrobersyal. Bakit napaka-kontrobersyal? Unang-una, nabanggit ito ni Saldico sa kanyang video. Anong pagkakabanggit kay Jojo Cadiz? Nung sinabihan daw siya, ayon kay Saldico, na i-insert yung 100 billion na mga proyekto, order daw yun galing sa presidente. Sabi ni Saldico. Ang pinaabot daw yan sa kanya ni Yusek Adrian Bersamin. Bakit daw siya naniwala na yun ay talagang galing sa presidente ang order na yon na 100 billion insertions? Kasi nandun si Yusek Jojo Cadiz, sabi niya. Si Jojo Cadiz, sabi niya, malapit sa presidente yan. Kung hindi yun galing sa presidente, kukontrahin yun ni Jojo Cadiz kasi trusted ng presidente si Yusek Jojo Cadiz. Nabanggit yan si Jojo Cadiz ni Saldico. Na ito sa meeting nila ni Amina Pangandaman, nandun si Yusek Adrian Bersamin at saka si itong Yusek Jojo Cadiz. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Wag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Pangalawang pagkakabanggit dito sa Yusek Jojo Cadiz na ito ay nung sinabi niya na ang order ng presidente, yung kanyang kickbacks na i-deliver ni Saldico, ibigay lang kay Jojo Cadiz. Dun lang, kasi yun lang ang trusted niya. Bumili pa umano ng isang bahay doon sa South Forbes, sa Tamarin Street, at ang taga-receive doon ng mga deliveries na mga pera para sa presidente ay itong si Jojo Cadiz. So trusted talaga ito. Kaya tinawag itong bagman ni PBBM. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera
mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Yan yung version ni Saldico. Kaya lang hindi masyadong pinaniwalaan nga dahil nga ito naman kasing si Saldico hindi naman umuwi sa Pilipinas. Pangalawa, sinasabi niya wala siyang natanggap kahit piso. Ayun, yung kredibilidad nasira. Matindi sana yung mga aligasyon ni Saldico. Pero mayroong hiwalay dyan na artikulo ang Rappler. Sa artikulo ng Rappler, ni-research talaga ng Rappler itong si Juju Cadiz. Napag-alaman na itong si Juju Cadiz ay kaprobinsya ni PBBM, Ilocos Norte. At trusted talaga ito ni PBBM. Matagal niya ng aid ni PBBM. At na-appoint ito, ayon sa Rappler, na-appoint ito bilang DOJ Undersecretary 2022, pag-upo ni PBBM. So yan yung ano dyan. At ang isa pa, noong 2023, ayon sa artikulo ng Rappler, nagtayo ng construction company si Juju Cadiz, 2023. At ang ginawang may-ari nito, o nakapangalan itong construction company, sa kanyang anak na nung panahon na yon, 19 years old pa lang. So parang ang pinapalabas dito ng Rappler, napakaano naman, coincidence. Ano ba yan? Coincidence na biglang nagtayo ng korporasyon, construction company, si Juju Cadiz noong 2023. Kapi-presidente pa lang ni PBBM. At ang ginawa pang owner o may-ari ay yung 19 years old niyang anak. At matapos mabuo yung construction company na yan, ayon sa Rappler, nakatanggap ito o nakakuha ito ng 250 million pesos na projects. Sa ng project na yan ay dun sa Ilocos Norte na home province ni PBBM at ni Cadiz. Kaya medyo masyadong nadadawit ang presidente. Nadadawit ang presidente dito kasi nababanggit bagma ni PBBM. Home province ni PBBM yung project. At na-appoint ito bilang Yusek ng DOJ panahon ni PBBM. Nagtayo pa ng construction company 2023 at nalagyan pa ng pondo 250 million. Kung iimbestigahan dyan, kung yun bang 250 million ay galing sa insertions ni Sandro Marcos. Kapag napag-connect yan, may madadawit dito si PBBM. Kaya itong pag-resign na ito ni Juju Cadiz, tama lang yan na mag-resign siya. Pero dapat ipakita ni PBBM na malinis siya sa issue na yan. Malinis siya sa issue na yan. Dapat imbestigahan ito. Dapat imbestigahan. Para makita, totoo ba talaga na yung mga aligasyon laban dito kay Juju Cadiz ay totoo. Totoo. Kung totoo yan, alam ba yan ng presidente? Kung hindi alam ng presidente, kung si Cadiz lang ang nakakaalam niyan, diskarte niya lang yan, hindi alam ng presidente, dapat lumabas yan. Para di madawit si PBBM kay Cadiz, dapat seryoso itong imbestigahan ng ICI at ng Ombudsman. Ang problema dito, malaking challenge din ito kay Ombudsman Boying. Bakit? Iimbestigahan niya ba ito? Kakasuhan niya ba itong si Cadiz? Na una, naging Yusek ito ng DOJ sa panahon na sekretary siya. Ano yan malaking challenge ito kay Ombudsman Boying. DOJ secretary siya ni PBBM. Naging Yusek din ito ng DOJ panahon din ni BBM. Appointed siya ni PBBM si Boying, appointed din ni PBBM itong si Juju Cadiz. Buti sana kung ito'y appointee ng mga nakaraang pang-administrasyon. Parang minanan lang ni Ombudsman Boying. Pero sabi naman ni Ombudsman Boying, napanood ko yung interview,
tinanong na siya tungkol dito, sabi niya, wala sa kanyang, hindi niya ito, kahit pa naging USEC niya yan, nung siya ay sekretary ng DOJ, hindi niya raw yan i-consider. Kung talagang may ebidensya daw yan, kakasuhan niya. Sana! Ito yung problema, ito yung sinasabi ko na habang tumatagal, marami pang lalabas dito, palapit ng palapit kay PBBM tong mga to. Hindi pwede itong hindi seryosohin na imbestigahan. Kasi yung connection kay PBBM, napaka-direct na eh. Direkta na eh. Direkta na eh. Unang-una, na-appoint 2022. DOJ, kababayan niya pa sa Ilocos Norte. At trusted aid na daw ito ni PBBM noon pa. At nagtayo pa ng construction company 2023. Nakapangalan sa anak niyang 19 years old. Na nabigyan kaagad ng pondong 250 million nung napakalaki ng mga ng ipapaliwanag nito ni DOJ Undersecretary Cadiz. Kung dapat para malinis dito ang presidente, malampasan niya ito. Pero kung kakalimutan lang ito na ganyan lang, wala, masisira si PBBM dito. Katulad din nung ang issue kay Amina Pangandaman, dun sa dalawang undersecretary, si Adrian Bersamin, Undersecretary Traigib Ulaybar, tapos si Executive Secretary Lucas Bersamin, dapat imbestigahan din yun. Para maging malinis talaga ang presidente dito sa mga isyung ito. Kasi Malacanang ang nai-involve na dito eh. Ang sabi ni Ping Lacson, hindi naman alam ng presidente lahat ng nangyari na yan. Ginamit lang daw ang pangalan niya. Ganon din ba dito kay Cadiz? Ganon din ba? Yun bang 250 million na yun na pundon na proyekto? Si Cadiz lang ang nakakaalam? At hindi rin alam ng presidente yon? Medyo seryosong mga bagay ito, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.